We need to cure, we need to heal the city finances. At wala, again, uulitin ko, wala akong hihinging sobra. Ipasok nyo lang yung piso sa piso. Cuentas claras. Wala na. And we need to do it fast. Kasi kung hindi, malamang sa 30, wala kayong sweldo. Na maibigay natin sa ating mga kababayan dito sa lungsod ang malinis, maliwalas at panatag na pamumuhay. Wala ko bang hiling sa inyo, kundi galingan nyo lang. O now, in return, and let this be put it on record, binabalik ko yung dating polisiya ko na sinimulan ko na dati. Kaya lamang binago-bago dahil mas lamang ang malapit sa kusina sa mga nagdaang panahon. Now, to all of you here listening, and please send this to our fellow workers. Mag-apply kayo ng promotion. Based on merit ang promotion natin muli sa lungsod ng Maynila. Marami sa inyo dyan, alam ko natapakan ang paa ninyo. Minsan nga nagugulat kayo, bigla na lang pumasok sa opisina, yung bagong appointment mas mataas pa kaysa sa iyo. Tama. Opo, alam naman natin yan. Sabi ko nga sa inyo, in problem solving, you accept the problem, then we introduce solution. Nung araw, saksi ang Diyos, 98% ng na-promote na permanent, hindi ko kilala, hindi ko nakita. At alam din niya ng mga na-promote noon, ni hindi niyo ako nakamayan. What is the basis of that promotion or giving permanency sa kanyang kinalalagyan? Ay simple lang, based on merit. So, huwag na kayong kabahan. Kung hindi kayo malapit sa akin, hindi kayo mapopromote, hindi, mag-apply kayo ng promotion ninyo at based on merit and time of service sa atin dito sa lungsod. At ito naman ang paalala ko. Siyempre, hindi naman ako napunta rito ng mag-isa lang. Meron din akong mga kakamping dala-dala. O, kung kukuha rin lang naman kayong item, ang kunin nyo na, yung sa dulo ng walang hanggan. Hindi yung kayo pa nasa unahan. O bakit? May nauna sa inyo eh. Yeah. True that we have to accommodate you if you are qualified. But maging magalang tayo sa mga kasamaan natin sa loob na opisina na magiging katrabaho natin. Kaya, Madam Jo Quintos, you know the drill. Repeat order lang to. Please, huwag kayong mahihiya. Lalo na kung halimbawa kayo'y paritiro na. Marami na bang paritiro rito? Good luck sa inyo. Kailangan kong bayaran ulit yung 200 million na utang ng GSIS. Kawawa naman ng mga magre-retiro. But na-resolve ako naman na yan dati. Halimbawa kayo magre-retiro. Meron kayong anak na qualify sa gobyerno.
We will make priority of your family. Doon man lang malingon kayo ng pamalang lungsod na pinaglingkuran ninyo for 20, for 30 years. As a matter of gratitude, as long as they are qualified, they can do so. Yun man lang maipamana nyo sa kanila. Sa mga oras at araw at gabi ng pagpupuyat, pagsusobra ng oras ng pagkatrabaho ninyo, sakripisyo nyo sa trabaho sa gobyerno ng Maynila para sa ating mga nasasakupan, doon man lang masuklian kayo ng pamalang lungsod ng Maynila. Sa MTPB, nako, magtino kayo. Siguro naman narinig na ng direktor ninyo na si Dennis Biahe. Ang traffic enforcement is traffic assistance. Hindi violation lagi ang hinahanap natin. Anyway, may huli o wala, may sweldo. Yes. Ang tanong lang naman, kailan? Opo, buti na sa umpisa pa lang, malaman nyo na. Ang sabi, di ba? Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng? Oh, hindi ko alam kung aabot ang sweldo ninyo sa katapusan. Yes. That's how we are doing. But don't worry, katulad ng sinabi ko kay Jazz, sabi ko, Jazz, basta tayo empleyado muna bago kontraktor. She knows it naman from the beginning. And the good thing about Jazz, pro-employee rin si Jazz. So, lahat ng bimpo, pipigayin ko, makasweldo lang tayo sa katapusan. Para na tayo yung ngayon, minimum age earner, hand to mouth, may kita, may chicha. Ganun po ang sitwasyon natin. But don't worry, I don't want to ruin your week. I'm just trying to, state the facts that we are really in a fiscal ICU. To our people in Manila. So ulitin ko ang gusto kong makita, promotion, permanent. At Madam Jo, Consel Jo, ayaw ko mapopromote dala ng tagadala lang ng bag ni Ma'am, ni Direktor. And so, let's give merit and credit to those people who deserves to be promoted. Ngayon, sa ating bisita, may mga bisita tayo rito, may magdo-donate ng 2 motor. Yes. Mabasa sana kayo ng ulan, nang dumami pa kayo. Magandang Lunes, umpisa na ng pagbubukas. But now, I'm going to address the people of Manila here. And let me take this opportunity to address our citizens. I assume 12:01 last Monday, facing chaotic filth like Smoky Mountain in most of our avenues and boulevards in the city. Hindi pa kasama dyan yung mga basura sa kanto ng iskinita at bahay ninyo. And timing, nawala naman yung 2 kontratista. Now, let us not put blame to one another. Hindi rin sila biniyaran, hindi na rin nila kaya. That's the truth of the matter. And the thing stops there. We move on. We assume, and it became a crisis, at marami pwedeng magkasakit ng mga kababayan natin. So at 2 o'clock, immediately after 12:01,
on the same day, he took the responsibility and put things in right order. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, I think kayo mismo, dahil marami naman sa inyo dito, taga Maynila, we can honestly say, since Monday, last week, at least, guminhawa na ang ating mga kalsada. Tanong, total mamamayan din naman kayo. Nakakot na ba yung basura ninyo sa inyong mga lugar? Nakakot na ba? Yes. Hindi pa tayo nakakaalpas sa problemang iyon. But 80% at the very least, or 85% of our garbage crisis is resolved already. And I would like to thank our fellow employees in the city government. I hope hindi naman kalabisan sa inyo. Palakpakan natin yung mga taga-DPS. Yes. City Engineering. Yes. MDRRMO. MTPB. Nagtulong-tulong na po lahat. Utilizing whatever is left, maximizing and utilizing it properly. At siyempre, maraming salamat, Lionel Waste Management. I hope to the next leaders of this city, always be reminded of our history. In 1992, in 2019, ang basura ay issue ng mayaman, middle class at mahirap. Ang basura ay concern ng taong bayan. Kaya naman, at least kayo na mga mamamayan dito at mga mamamayan nanonood, in a matter of few days, I think magno-normalize na ang koleksyon ng basura sa lungsod ng Maynila. One problem down. Then we go to the next. I went to hospital ng Maynila and visited our doctors and nurses, and only to find out the night before I randomly visited our hospital. I was informed that the night before, ni hiringgilya, ni injection, o ano yung English? Syringe. Panusok. Wala tayo. Karayom. Karayom. Good thing that our OIC Director Padilla and our OIC, masayang-masaya ako, siya ang OIC ng Manila Health Department. Sa Manila Health Department, wala na mga api sa inyo. Wala na sisigaw-sigaw sa inyo. Hindi na rin kakabahan. Yung ibang individual dyan, nakapag-emergency purchase. So why am I saying this? Tanong, sa ospital lang ba ng Maynila yun? I don't think so. I've been around the city, Chichi and I. Ang reklamo ng taong bayan, ang meron lang tayo sa ospital, Togmolodon, Yakapsul, at Kispirin, at Simangot. Health centers, wala rin. Dahil lamang sa kagustuhan ng ilang individual
dahil lamang sa kagustuhan ng ilang individual na pagnasahan ang kaban ng bayan, na sakripisyo ng ating mga kababayan. But those are the things of the past. This week, despite of that amount, or what you call commercial obligation to our suppliers who pulled out already last September, but nobody told you, who pulled out already last February, but nobody told you, because they cannot take such recurrence of obligation, unfulfilled obligation of our city. Now, isang may babaon ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. This week, we will move heaven and earth. We will acquire medicine with money or nothing. We will do our best to the people of Manila, to the doctors who are serving there, to the nurses, our BHW. We will find ways. We will find a way this week, and I will update you. Loobin nawa ng Diyos, makakita pa ako ng bingkong basa nang mapiga ko naman. At sisiguraduhin natin maibalik ang gamot sa 6 na hospital at 40 mahigit na health center sa lungsod ng Maynila. Then after that, the third most important thing, also, help me address our fiscal problem. Wala akong hingin sa inyo sobra. Ang hiningi ko lang yung takda pumasok sa kaban. Huwag kayong mag-alala. Wala na mga abogado rito na nangaharang at nakikialam ng kanyang departamento. You will operate as a department, not being run by 1, 2, or 3 person higher than you. Wala nang ganon. Kaya kailangan ko ng tulong ninyo. I'm trying to be honest and straightforward. We need to cure, we need to heal the city finances. At wala, again, uulitin ko, wala akong hihinging sobra. Ipasok nyo lang yung piso sa piso. Cuentas claras. Wala na. And we need to do it fast. Kasi kung hindi, malamang sa 30, wala kayong sweldo. Yes, it may sound like a joke, but what if, just what if, walang pumasok? Kasi wala talagang lamang, hindi aabot na ang natitira. Hindi na. Hindi na. So kaya, mga kapwa ko empleyado, pwede ba makisuyo sa inyo? Tutulungan niyo ba ako? Yes! Tutulungan niyo ako? Yes! Saan ba dito ang assessment? Tutulungan niyo ako? Yes! Wala na yung mga siga. Wala na. Wala na. Maniwala kayo. Wala na mga api sa inyo. Isa lang ang boss. Lagi, isa lang ang boss ng opisina. Hindi maraming boss. Kaya pag may nakialam sa inyo dyan, halimbawa City Administrator, Secretary to the Mayor, sabihin niyo sa akin, tapos na yung mga panahon ng pang-aabuso ng City Administrator o Secretary to the Mayor sa inyong opisina. Yes, thank you, Your Wala na. Sino dito sa zoning? Wala na rin. Mag-iingat kayo. Binabantayan ko kayo. Pinangako ko yan
sa isang matanda. 50 square meter. Nag-a-apply na zoning. Hinahataw ng empleyado. Nangutang sa Pag-ibig ng 600,000 yung kanyang anak. Ang hinihingi ng City Hall, 500,000. I'm telling you straight. Marami kayong pinaiyak. Gusto ko bangon natin ang puri natin. This is your chance. Do it with me. Let's do this not for me, but for the people of Manila. They deserve better things from their government. At mag-iingat kayo. Sanay akong bumibisita hanggang madaling araw. Magkape na kayo. Totoo po. Gusto ko first natin to, nilalatag ko na kagad yung mga gagawin natin sa mga susunod na linggo. Kikilalanin natin na magaling. Ang nangabuso naman, papanagutin ko. Kaya po sa inyo, mga kapwa ko empleyado, help me. Help me. Even the city council, yung nababalitaan ninyo nung araw, na siksik-lig-lig ang mga konsihal, no. I will not tolerate that. They know it already. Nakiusap na ako sa kanila. Sa mga GEO na nandito, kinakabahan. Yung mga GEO kinakabahan. Huwag na kayong kabahan. Kung kayo ay talagang pumapasok sa opisina, kung kayo ay talagang nandoon sa opisinang yon, i-renew kayo ng lungsod ng Maynila. Sabihin nyo na yan sa kapatid nyo, kaanak nyo. Ang hindi ko i-renew yung JO, yung naga-house to house na JO. Primo, ikaw papasok sa trabaho, sasabak sa bagyo, baha, and so on and so forth. Yung kasama mong JO, nakahilata, may 15, may 14. I mean, that's unfair. So, while it is good that we are going to cost cut, but we are going to cost cut efficiently. Hindi whimsical, hindi capriccio. Kaya, yung katulad ng binalong sa akin, maswerte itong mga nakabanda. Ayan. May 22 kayo, sabi mo? Sabihin mo sa kanila, effective July 1. Kaya pala mahina yung musika kanina. Kulang-kulang niya. Nakakaawa naman. Hindi, pumanatag kayo. Walang politika rito. Warm bodies, functioning, being utilized by the city and your offices. You tell them, your department head will know this later on. Pero gusto ko na kayo na, sa bibig ko na mismo ninyo marinig. Papasukin nyo sila, kasama sila ulit sa pamahalang lungsod ng Maynila. So that you have this kind of peace of mind and certainty. So muli sa inyong lahat, handa na ba kayo? Yes! Handa na ba kayo? Yes! Ngayon, magbobotohan tayo. Mag-election tayo. Taasan ang kamay so that you will know. And we will know what the majority wants or what is more beneficial to the greatest number, or in this case, city employees of the City of Manila. May concern sa akin. Sabi, ano ba, 8 to 5 o 7 to 4? 8 to 5!
Hindi po to sabayang bigkas. This time, tutultukan natin to. I will hear you. I will listen to you. And I will follow your decision. Taas ang kamay. Tandaan ninyo ha, pag-isipan nyo maigi. This is it. Taas ang kamay na gustong 7 to 4. Sige lang. Okay. Okay. Bigyan naman natin ng chance yung bandang wakali. Taas ang kamay ng gusto 8 to 5. Tawag yan. Ayan ang resulta ng nakaraang halalan. Mudslide. We are 7. 7 to 4 na. Remember, Mapaaga it tayo, is sir. your will. It is your request. It is your voice. Now you have a city government who listens to you. Okay? So 7 to 4. 7 to 4. Yes! Oy, mga department at saka bureau, walang 7 to 4 sa akin. Broken hours po kami. Sa totoo lang, siguro nakaka-30 hours pa lang ako na total na tulog since Monday. But that's the least of your problem. So, 7 to 4. We're okay? Yes! I love you. Meeting ko ha. Huwag kayong mahihiyang magpa-promote kasi wala kayong kakilala. Please. Huwag. If you feel that you deserve it and you're due and it is merit, may merit, you have a city government who can see these things. Okay? Maliwanag ba? Oh, that's it for today. Mag-iingat kayo. Kailangan ko kayo. Again, I alone cannot do this on my own. I need each and every one of you. We have to come together. That includes our people. Because together, we can make Manila great again. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng Bong Magabang.